So habang papasalubong tayo mga kababayan sa Pasko, yung Congress po nag-partial report ng kanilang investigation, yung Quadcom, sa Pogo, sa War on Drugs, sa AGK. Pero sabi dito mga kababayan ni sabi dito mga kababayan ni Quadcom overall chairman Ace Barbers, sa 2025 sa January po, sa pag-resume ng kanilang Quadcom hearing, may panibagong witness daw na ipipresent sila. Ito'y kaabang-abang mga kababayan kasi yung witness may panibagong twist daw mga kababayan sa kwento ng operations ng Pogo. Yan sabi po ni Ace Barbers. Another witness offers new twist in House Pogo probe. Tagalagang parang Netflix series po. Tuloy-tuloy ito hanggang 2025 elections mga kababayan. Hanggang sa kampanya. Kasi siyempre, kahit na busy na po sa kampanya, sabi ng ating mga congressmen, may trabahoan niya kami na dapat tapusin. May mandato kami bilang mga congressmen, may sinumpaan kami na tungkulin sa ating mga mamamayang Pilipino. So makikita po ninyo ang dedication ng ating mga congressmen. Malayong malayo po sa mga incumbent senators, lalo na po yung mga alyado ni Digong. Maprinsipyo po yung ating mga congressmen. At sabi ko nga po, kung itong mga congressmen natin ang tumakbo na senador in next election, kaya lang ito pong karamihan dito, re-electionist po sa kanilang mga distrito. Siguro baka sa 2028 may mga graduating na po sa kanila, gagraduate na bilang congressman, baka maisipang tumakbo na senador. Kalain po ni Martin Romualdez. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yun man lang po ang laging akusasyon ni Sara Duterte na si Martin Romualdez tatakbo kasi anyang presidente. Anong paki mo kung tumakbong presidente? Wala kang paki. Kayang-kaya niya. At matino ang kanyang maayos ang kanyang mental condition kaysa po sa inyo. Matalino at may breeding. Di ba? Si Martin Romualdez, isang statesman. At malamang mga kababayan, yung ayaw na ayaw nilang umupo bilang successor po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan mismo ang uupo na susunod na Pangulo. Pero linawin natin ako man lang po itong nagsasabi. Wala mang pasabi si Martin Romualdez sa atin na siya tatakbo bilang Pangulo. Ang alam natin mga kababayan, kasi ako nakapunta na doon sa bahay ni Martin sa Leyte. Na-invite po tayo. Para niya may inside ka. Tinanong ko po doon mismo. Yung kwento ni Sara Duterte po, na narinig niya natatakbo. Kasinungalingan po yun. Kilalang sinungaling po ang mga Duterte. Huwag kayong maniwala doon. Wala man pong sinabi si Sarang tumama. Wala po napasabi na ganyan. Si Martin Romualdez tatakbo for congressman sa kanyang distrito. At malamang siya pa rin po ang piliin ng mga congressmen bilang Speaker of the House. Ganun lang po yon. Walang ambisyon, mga kababayan. Pero kung basbasan siya mga kababayan ng ating Pangulo na susunod na presidente, siyempre, sino man si Martin Romualdez na tatanggi. Tama po. But before natin pag-usapan ang mga balitang yan, lalo dito sa sinasabing may bagong witness sa Pogo, new twist ang aasahan sa 2025, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi pong updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea.
Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin ang ating kwento mga kababayan kasi may kaabang-abang sa 2025 ang investigasyon po ng Quadcom. Talo po ng Quadcom ng Congress. Mas pinanonood po yung Congress pag naghihiring po kaysa sa Senado. Blockbuster po mga kababayan. Mas maraming congressmen kasi pong magagaling kaysa sa ating mga incumbent senators. Ayan, sabi po ni Ace Barbers. Another witness offers new twist in House Pogo probe. Yung sabi po ni Ace Barbers na based niya sa initial assessment, the testimony of the new witness could give weight to the Pogo investigation. So, yung testigo niya, kailangan niyang dumaan sa vetting process at saka dapat mag-execute siya, mag-pirma siya ng sworn affidavit. Nag-usap-usap na niya kami, referring to yung mga chairperson ng Quadcom. Siguro may laman, may bigat, may weight, ika nga. We may be wrong sa aming assessment, kaya nga humingi kami ng tulong sa ating legal team ng House na pag-aralan niyo yan. Tingnan niyo at sabihan ninyo kami kung ano ba yung maaring maidagdag niya doon sa mga nakuha o nakalap na natin na mga information doon sa usapin ng Pogo. Kasi lumabas po sa investigasyon sa Quadcom. Kaya po kaya ipinanganak, binuo ang Quadcom po. Dati mga separate committees. Konektado lahat pala po yung mga sangkot, yung sa Pogo, sa EJK, sa droga, drug smuggling, pati po sa human trafficking. Iisang grupo ng sindikato. Ng front nila mga kababayan, mga negosyo, kung ano-ano mga kababayan na negosyo, yung pinasok nila, binuksan dito sa ating bansa. Frontman lang pala sa kanilang illegal criminal activities. Grabe po. Kaya sabi ni Congressman Acop, ladies and gentlemen, nabodol po tayo. So sabi ni Barbers, itong bagong witness, sana last week nag-attend na ito ng hearing sana last week. Ang problema niya, medyo pa bago-bago. Hindi naman namin sila pipilitin gaya ng lagi naming paulit-ulit na sinasabi. Sa susunod, kung wala pa rin siyang ibinigay na impormasyon, maaring hindi na namin siya bigyan ng pagkakataon. Barbers earlier said that the panel would be wrapping up its investigation on the issue of Pogo and would focus on the issues of illegal drug trade and extrajudicial killings during the War on Drugs campaign on the Duterte administration. Hindi pa po tapos ang investigasyon sa War on Drugs and extrajudicial killings. At I think magiging tuloy-tuloy ito hanggang magpalabas ng warrant of arrest yung International Criminal Court. Makita niya Mr. Maravilla, sinabi na po ng ating mga members ng Quadcom na libre po yung ICC na gamitin kasi public records man po itong mga testimonies na nakuha po dito sa hearing ng Quadcom. Pwede nilang gamitin. O di ba? O ngayon, nag-warning yung ating gobyerno dito sa mga Pogo operators na despite the ban, total ban ng ating Pangulo, ang iba po nag-operate underground. Dito po yung warning ng ating gobyerno. Government to pursue defiant Pogos. Yan yung warning po ni Interior Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, the law enforcement agencies would ferret out Pogos who will go underground after all online gaming licenses are voided by December 15. Bukas na po.
Kasi yan po ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po sa social and economic harms linked to them, including human trafficking, corruption, and online scams. Yan ang warning po ni John Vic Rimulya. So sabi ni Rimulya, the government will adopt a dual strategy of license cancellation and guerrilla operation suppression. Here's how it works. It's in two parts. First, all licenses are cancelled, which means we will be POGO free. However, guerrilla operations may still flourish and we will actively pursue them. As per President's instruction niya, we will make it very difficult for them until they decide that operating in the Philippines is no longer worthwhile. So may utos na din siya sa mga local authorities na dapat mag-report. So we can act accordingly anya. Yan po ang mahigpit na report ng ating DLG Secretary dahil po sa mahigpit din na utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang sabi, mga kababayan ng mga DDS weak leader. So makita ninyo mga kababayan, yung kanilang minamaliit na presidente, ang tawag nga po nila kuting. Yung tigre ng norte, ginawang kuting. O ngayon, patong-patong na kaso ang kinakarap ng inyong agila. Ano kayo ngayon? Taranta kayo ngayon. O di ba? Yan kasi napakayayabang ninyo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.